Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung mga ilang napag-usapan dyan po sa katatapos lang po na 10th episode ng House Quadcom hearing. Eto po, may naglabasan na naman, lalong-lalo na yung former Bureau of Customs ba yun, na may isiniwalat po siya. Bureau of Customs Intelligence Officer na ngayon po ay nakakulong dahil siya po ay pinakulong ni Digong. Malalaman nyo po mamaya mga kababayan, meron po ditong quote card dito sa Impact Leadership kung ano po yung kanyang isiniwalat na naman. At eto rin ang mga ilang mambabatas na nandoon din ay mga may sinabi tungkol po dito sa dati niyong presidente na kayo po ay hihilahin niya sa impyerno kung ayaw niyong pumunta doon. Kasi nag-aantay na po siya sa impyerno. No, mukhang may napikon na po dito sa panloloko ng dati ninyong presidenteng si Prime Minister ni Baal. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating premiere, sa live stream at ganun din po, special shoutout sa lahat ng ating OFWs, men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. So, eto po mga kababayan, no? Unahin natin itong balita sa Politico. Dalawang article po sa Politico. No? Ito po kasing si Congressman Steven Paduano, yung mahilig pong mag-contempt. Doon natin nakuha yung ating pagko-contempt, no? So, talagang itong si Kong Paduano, medyo hot-headed. Kasi pikon na po siya mga kababayan, no? May papakita muna ako sa inyong mga larawan na kung saan talagang kayo din ay mapipikon. O, tignan nyo po yan, o. O, di ba? Sa Impact Leadership. Mga bakante, upuan ni Pusit at yung kanyang amang Pusit. Pareho pong mga duwag. Akala ko ba matatapang ang Duterte? Kayang harapin ang anuman. Yung pala para po silang naglahong bula. Mga pusit pala. So, I will teach you how to command. Oy, ganun lang. Pero pagdating sa command, responsibility, accountability, and transparency, pop the bubble. Para po silang pusit, no? O, tingnan mo, bakante, hi, kamusta kayong dalawa dyan? Na mga gago. Ang linis po, bakanting-bakante po yung kanilang upuan, mga kababayan. Tignan nyo naman. Oo, bakanting-bakante, O, di ba? Parehong-parehong ang ugali ng mag-ama. Mag-amang pusit. Di ba? Sabi ni Digong, ang nakakuha ng ugali ko ay yung babae kong anak. No? Si Sara Duterte, ano po yun? Pusit. Matapang lang pala kayo kung mag-utos kayo. Pero yung mga ganitong bagay na kayo ay haharap, no, tatanungin, nowhere to be found. Yan po yan sa House of Representatives. Pero si Digong, siyempre matapang sa Senado dahil may mga kaalyado siyang mga aso niya at marami ring mga clowns. Yung clowns po, mamaya yan, no? Kasi may sinabi po si Congressman Ace Barbers. Dito muna tayo sa mga sinabi ng ilang mambabatas na nandun sa Quadcom hearing na yan tungkol sa kaduwagan ni Digong Duterte. O, di ba? Nung una, inimbitahan siya, binibigyan nga siya ng respeto at kortesiya. Anong sabi nung abogado niya? Too late na yung invitation. Matanda na kasi ang dating Pangulo. Ay, may sakit siya. Pero nakita nyo, a week after, nasa Senado.
After that, pumunta dun sa mga lamay ng mga nabiktima nung landslide sa Batangas. So, rest in peace po sa mga biktima dun, ano? At ngayon, sabi niya, after undas, attend ako. Oh, nasaan siya? Nagpahayag na naman yung kanyang abogado na hindi na daw mapagkakatiwalaan ang Quadcom. Wala nang parang yung integrity ng Quadcom ay wala na because daw dun sa siniwalat nung Colonel Grijaldo. O, di ba? Ano yun? Tuta ni Digong yun. Tuta ni Bato yung animal na yun. O, tingnan nyo, wala siya. Yung Colonel Grijaldo, wala din. O, si Digong, siyempre, natutulog na lang po siya sa kulambo niya. Oo, ganun lang yan. Baka naman umaano pa yan, nagbabaon pa. Kayo naman, no? Di ba? O, si Kong Paduano nagalit na po. Ayan po sa politiko. Nanloloko o natatakot? Sa akin pong opinion, Kong Paduano, pareho lang. Oo. Nanloloko lang siya. Joke-joke lang yun. Naaatin ako. Sa totoo lang, hindi. Matutulog na lang ako. Magbabaon na lang ako ng watusi ko. Sabi niya, mas masarap pa yun. And the same time, natatakot siya. Bakit? Kasi mamaya, alam nyo naman, matanda na yan, makakalimutin na, feeling niya, si Superman siya. Sabi nga nung isang dati niyang aide at driver ang call sign daw ni Duterte ay Superman. Talaga. Nakakahiya naman sa totoong Superman, mga kababayan. Si Duterte, Superman, killer. Si Superman, nagsisave ng buhay. Ha? Yung fictitious character na yan. Pero si Duterte, lumulustay ng buhay. Di ba inamin niya? Oo. Tapos tatawagin yung Superman, mga gonggong na follower ng mga Duterte. Ang inyong mga puon ay mga duwag. Matapang lang sa ganito. Pero pagdating kahaharapin na ang mga nasa Quadcom, ayun. Walang mga bayag. Buti pa si Senator Trillanes, may isang bayag. Si Digong, nilamon ang bayag. Kasama ng mga anak niya. Puro lang pala kayo yabang. Oo, wala pala kayo. Mayayabang lang kayo, no? Tayo ay nabudol ng mga Duterte. Mabuti pa ang Pangulong Marcos. Mabuti pa ang pamilya Marcos hindi umuurong sa mga kaso. Ang umuurong yung mga nagkakaso. Tama mali, mga kababayan. Hindi umurong ang mga Marcos. Sige, demandan nyo kami. Ano ang sabi ni Pangulo tungkol doon sa sa mga flood control, yung mga mambabatas gustong mag-imbestiga? Anong sabi ng Pangulo? Go ahead. Merong isa dyan. Yung ngaw ng ngaw, yung dating bayan representative, si Colmenares. Hindi lang dapat basta daw umasa sa climate change. Gago ka pala, Colmenares Anong sabi ng Pangulong Marcos? Go ahead. Mag-imbestiga kayo. Di ba? Hindi umuurong. Kung gusto niyo patawag ang Pangulo, hindi niya uurungan yan. Pero ito. Itong Prime Minister ni Baal, sige na, Delgra, ipasa mo na to. Iyakin. Duwag. Nanloloko o natatakot. Pareho. Kasi si Duterte, clown, joker. Siguro natin nagtrabaho yan sa yung alam niyo yung mga comedy bar, doon siya dapat nabibilang kaso ginawa niyong presidente, naulol kayo Rudy Duterte's absence in House probe annoys Paduano. Ayan. House Committee on Public Accounts Chairperson and Abang Lincoln Party List Representative Stephen Paduano seem pissed off. Ayan. Pissed off. Naasar na siya, nagagalit siya by the absence of Prime Minister ni Baal, Rodrigo Duterte. Ayan. Paduano noted that Duterte, through his lawyer Martin Delgra, initially sent a letter to the committee expressing his readiness to attend the congressional hearing after November 1. Di ba? The letter said that Duterte needs to rest. Paano magre-rest yan? Umatin ng Senado, umatin sa mga ng mga nandun, kababayan natin sa Batangas at kung ano-ano pang pinagagawa. Late Wednesday, Delgra sent another letter informing the committee that Duterte will not attend the November 7 hearing. Quote, malinaw po, Mr. Chairman, na naglolokohan tayo dito.
naglolokohan tayo dito. Because the first letter promises that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglolokohan dito, natatakot siya na pumunta dito? Sabi ni Paduano. The Solon moved to issue a show cause order to Delgra, but for consistency, Antipolo City Representative Romeo Acop amended the motion to issue only an invitation. Paduano also moved to send another invitation to Duterte. Yung motion nilang pareho na approve. Ito pa ang sabi naman, nag-chime in po si Representative Alonto Adjong. Naku, galit na galit din si Adjong. Napanood ko itong mga kababayan. Talagang, kung pwede lang magmura, siguro yung mga yon nagmura na Said he has a strong feeling that Duterte will never attend the Quad Committee hearing. And since Attorney Delgra is his lawyer, I would like to ask him about the content of his letters. I'm sure he is a capable lawyer, competent enough to elucidate to this representation. Elucidate? Ipaglinaw daw po. Being a non-lawyer, what does he meant by subornation? That's one of the allegation. Anong subornation nga naman? Adjong was referring to the subornation case Duterte should be filed against Laguna Representative Dan Fernandez and Manila. Magpapile daw ng kaso. Kakasuhan daw tong dalawa, si Fernandez at si Abante. Bakit magkakaso si Digong? Bakit si Digong ang magkakaso? Hindi yung nakoors. Sino yung kinoors nitong dalawang representante? Yun daw po si Colonel Grijaldo. Kasi sinabi daw nila kay Colonel Grijaldo, pinipilit siya na i-corroborate mo. Ito yung sasabihin mo. Di ba? And number 2, Mr. Chair, I also wanted to ask Attorney Delgra which part of the testimony of his client in the Senate, which portion of it is joke and which portion of it is true. Because he is advising us to simply request the transcript from the Senate. Naku, talaga naman. Mr. Chair, I have no problem if individuals want to make another people laugh all the time. Di ba clown nga sila? I have no trouble with that. If you want to turn yourself as clown, that's your business, that's your concern. But not at the expense of serious issues. Oo nga. Di ba? Ginagawang katatawanan ni Duterte ang lahat ng bagay, lalo na ang national issues. So therefore, yung pagka-presidensiya niya ay isang katatawanan. Di ba? Lahat na lang katatawanan, pati yung pagpapapatay niya katatawanan. Yung pagnanakaw nila nasa gaban ng pera ng bayan, katatawanan. So feeling ni Duterte, tayong mga Pilipino ay katawa-tawa. Yun po yun. Kasi kayang-kaya nilang utuin ang sambayan ng Pilipino. Wag na po kayong mabulag. Magising na kayo na ang mga Duterte ay mga clowns. Ang mga Duterte ay mandarambong, mandurugas, mamamatay tao. Inamin ng tatay nila. Under oath. Not at the expense of the collateral damages, the innocents who have died during the course of the war on drugs. Correct? So yung mga inosente, yung mga bata, yung mga babae, yung mga lola, nanay, yung mga tatay na inosente, katawa-tawa lang kay Digong yun. Pinagtatawanan sila ni Digong. House Deputy Speaker and Quezon Representative David Suarez also manifested his disappointment with Duterte's absence from the hearing. I would like to manifest, Mr. Chair, my disappointment that our former President is absent today. In fact, dito po talaga malalaman yung katotohanan pag nabibigyan natin ng pagkakataon ng mga tao na magsalita at magpaliwanag. At kung hindi po natin bubuksan ang mga usapin na mabibigat at mahirap, paano natin mabibigyan ng hustisya at katarungan ang sagot sa maraming tanong na bumabalot sa ating bansa? What do you gonna get? Sa coward, sa duwag. Duwag po ang pamilya Duterte. Kung matapang si Digong, o yung kanyang anak na pusit, o di kaya yung mga anak niyang lalaki, ba't di kayo pumunta dyan sa hearing? Si Pulong Duterte, sabi niya nung pagdating daw sa war on drugs, gusto niyang umaten. Hanggang ngayon, anong inaatinan niyang hearing? Pinapasahod niyo, ano tinatrabaho niya? Diba? Si Pusit, ano tinatrabaho niya? O yung tatay nila, kaduwagan, natakot po, nilamon ang sariling bayag.
Sabi niya, hindi, matanda na ako, hindi ko na kaya. Ulul, wag mo kaming ululin, Digong, no? O eto pa, ano pa ang sabi ng mga ilang manbabatas? Ha? Politiko. Parang naduwag. Lawmakers call out Rody Duterte for a no-show at drug wag probe. O ayan, Duterte. Hoy, Prime Minister ni Baal, Digong Duterte. Parang naduwag ka daw. Ako sasabihin ko na sa'yo, categorically, duwag ka. Oo, matapang ka lang kung alam mo may mga kaalyado ka. Pero sa totoo lang, duwag ka. Oo. Hindi mo nga sinipot si Waldy Carbonell eh. Ikaw naghamon tapos wala ka. O, di ba? Puro ka lang pala laway. Oo. Ika nga nung si Akbayan, no? Gamitin natin yung sinabi niya kay Pusit. Puro ka lang angas, walang talas. Oo. Sabog pala ang wet packs mo, Duterte, no? Katapang-tapang mo eh. Yung pala eh. I will teach you how to command. Patay dito, patay doon, nakaw dito, nakaw doon. Ganon? Oo. Lawmakers believe that former Duterte o former President Duterte back out. Oo, duwag talaga. Tanong nyo pa kay Waldy Carbonell. Oo. Of attending Thursday hearing at the House of Representatives Quadcom Committee on EJK linked to the war on drugs campaign during the previous administration. No? House Minority Leader and Zamboanga Representative Manuel Jose Dalipe and House Assistant Majority Leaders Jay Conghun and Paulo Ortega lamented. Talagang naglintaya po sila. Lamented eh. The absence of Duterte during the hearing. Ito po ang sabi ni Representative Manix Dalipe. Sa tingin namin, parang naduwag si dating Pangulong Duterte sa pagdalo sa Quadcom hearing dahil takot siyang harapin at sagutin ang mas malalalim na katanungan ng mga miyembro ng Kamara at pamilya ng mga biktima ng EJ case na humihingi ng katarungan. Oo, ang dami po doon. Nagdatingan po, may CHR pa. At higit sa lahat, nandoon si Dilima. Diba? O yung si Dilima na inapi-api nila, na ginawan nila ng kwento, kaya yung pobreng Ale ay nakulong ng halos 7 taon. At the end, vindicated. Napawalang sala dahil nag-recant, bumaliktad yung mga witnesses. Kinuurse ni Digong. Sabi nga ni Digong, ulit-ulitin natin, I planted evidence. O, di ba? Conghun stressed that if Duterte truly wanted the public to be informed about his illegal drug war campaign, he should attend the hearing. Badidap. Oo, mga kababayan. Quote, ang pag-amin ng dating Pangulo na responsable sa mga patayan at mga claim na may reward system sa kapulisan ay dapat imbestigahan ng malalim dahil lumalabas na state-sponsored ang mga pagpatay sa mga low-level drug personalities. I agree. O, sabi naman ni Ortega, he said, Duterte likely back out of the hearing to avoid intense questioning regarding his bloody anti-drug campaign. O baka nga maihi isa sa lawal eh. Baka hindi sapat yung kanyang diaper. Through his lawyer Delgram, Duterte wrote a letter informing the House. O ayan na nga po yun. Nakakahiya po, no? Wala ka palang bayag, tapos kung magsalita ka na walang iisa lang ang bayag ni Trillanes, akala mo matapang ka na. O ngayon, ito na po ang vindication, ang katotohanan, na ang dati ninyong Pangulo ay isa palang duwag. Kaya ngayon, mga kababayan, naniniwala tayo na sino ang weak leader. May pa-weak leader pa kayong PBBM namin, yung pala kayo ang weak leader. Kung si Pangulong Marcos siguro imbitahan dyan, sisipot yan. Ay, sabihin ko sa inyo. Oo. Bakit? Inaalmusal tanghalian na punan nila ang kaso eh. Di ba? O saan korte pa nyo yan idemanda? Aten yan. Oo. Kaya sino ang weak leader? Ito, si Prime Minister ni Baal Duterte. At yung anak niyang Pusit. Mga takbuhin. Ay, nako, yan na sila. Takbo! Magbato na kayo ng itim na putik. Ayan, ganyan. Duwag, duwag, duwag. Duterte. DDS, Duwag, Digong, Sara. DDS. Duwag,
Digong Sara. Ayun, tama na naman mga DDS. Oh, naku, patay na naman tayo nito. Okay, pasok naman tayo dito sa sinabi ng dating Bureau of Customs Intelligence Officer na walang iba na ngayon ay nakakulong. Pinakulong nila Digong. Yun naman pala, gumagawa lang ng tama, nag-iimbestiga ng tama, pero pinakulong at yung mama ay nandun pa rin hanggang ngayon sa kulungan dahil malamang dapat i-review ang kaso nito. Dahil mamaya gawa-gawa lang. Remember, Digong said I planted evidence. Ito po ay walang iba kundi si Jimmy Guban. May sinabi po si Jimmy Guban doon sa Kongreso. Kasi po ito tinatanong po siya ni Dan Fernandez, no? Ayan, naiiyak po siya dahil sabi niya nagpapasalamat sa Diyos dahil kahit paano sila ng kaibigan niyang si Colonel Arcierto ay buhay pa. Ito po quote card sa Impact Leadership. During the 10th hearing yan, sabi niya, galit po at tuwa dahil kaming dalawa ni Colonel Arcierto ay pareho pang buhay. Di dahil sa pagkanulo kay Arcierto. Hindi niya pinagkanulo. Napilitan lang to. Tinuro niya si Arcierto. No? Pasalamat kami sa Diyos, pareho kaming buhay. Ilan ang namatay dahil dyan sa Davao Mafia? Talaga naman. DDS Oo, may mafia na, may DDS pa. Oo. Sabagay, magkasama yun. Kasi kung may mafia, may death squad ka talaga. Diba? And their purpose is to save the Queen. Naku! In order to become the next president. That is how ganon nila ginawan. Lahat patayan. Nakakahiya po. Oo. 'Di ba? Kasi itong si Guban, siya yung intelligence officer na nakadiskubre ng malaking filter na ang laman ay mga shabu-shabu. Ayun. Ginawan siya ng kwento kasi hinuli niya. Hindi na lang siya nagpa-thank you sa mga Duterte. Kasi si Duterte, kinuha niya pang economic advisor yung known drug lord na si Michael Yang. Anong sabi niya dito nung sinasabi ni Dan Fernandez bakit care to elaborate kung sino yung Save the Queen? Sabi niya, sasabihin ko po in the next appointed time kasi po delikado ang kanyang buhay. Ngayon, ang hustisyang nakamit niya, pinakulong siya ni Digong kasi hinuli niya. Nagalit siguro yung mga kumpadre ni Digong at yung mga anak niya, di ba, sinasabit nitong si Guban, si Mans Carpio, na asawa ni Pusit, at si 51 billion man. Siguro yun, pinakulong siya, iyan. Ang tanong dito, sino save the Queen? Buti na lang, hindi niya sinabing, God, save the Queen. Nakulyari tayo dun. Sabi niya lang, to save the Queen, to become the next president. So, ibig sabihin, talagang ginugroom nila kung sino man yung save the Queen, hindi niya binanggit para maging the next president. Pero, can we assume, i-assume ba natin na yung save the Queen ay itong si Ximenet Pusit? Nagtatanong lang tayo kasi walang sinabi si Jimmy Guban. Sabi niya, sasabihin ko na lang in the next appointed time kasi po, nanganganib po lalo ang aking buhay. Pero tayo, meron na tayong insinuation. Meron na tayong perception kung sino si Save the Queen. Kaso ang nangyari, hindi maging queen. Queenless. Ang mangyayari dyan, sabi niya, di ba? Drag me to hell. Therefore, if you drag her to hell, damn the Queen. Di ba mga kababayan? Sino si Save the Queen para maging next president sana ng 2022 kung ito ay 2018 pa? Sabi niya, ni Guban, ginawa nila yan na ang layunin ay to save the Queen. Sino si Queen? Ayan. Kayo po mga kababayan, anong iniisip ninyo? Sino si Save the Queen? Buti na lang talaga, didinagdagan ng God Save the Queen.
Mahusay ka talaga, Jimmy Guban. Hindi mo na dinagdagan ng God. Buti naman mga kababayan kasi malabong isave ng God ang queen. Kasi yung queen, drag me to hell, mga kababayan. Di ba kung siya man yun? Di ba? O iniisip ko, baka nga siya yun, kaya hindi pwede. Ang sabi niya, presidente daw siya ng impyerno eh. Kung siya nga yun, paano pa siya isi-save ng Diyos? Jimmy, kaabang-abang itong sinabi mong save the queen. Ayun talaga ang plano. Kaso, naunsya mo eh. Bakit? Drag me to hell. Damn the queen. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.